Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Magkahiwalay na sunog, sumiklab sa Caloocan at Malabon. Naitalang pagyanig sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon, mas dumami ayon sa FIVOX. Ilang sakahan sa ilang probinsya, nagkabitak-bitak ang lupa at natutuyot dahil sa mainit na panahon. Lalaking nagpanggap daw na abogado arestado sa Pasay. Pagpaparehistro sa mga e-bike, pinag-aaralan na ng LTO. Ang sabi mo dyan, i-comment sa Balitang Hali Facebook page. Lalaki sa Thailand sumampa sa kotse na minamaneho ng nakikipaghawalay niyang misis. At wow, ang cancer survivor na kahit naputulo ng hita, game pa rin sa kanyang adventure sa Sagada. Hindi pa man natatapos ang unang buwan ng 2024, mahigit 800 na ang naitalang sunog sa buong bansa. Kabilang dyan ang mahigit 70 sunog sa Metro Manila. Kaninang umaga, 9 na bahay ang nasunog sa Barangay Potrero sa Malabon. Halos walang naisalbang gamit ang mga residente dahil po sa mabilis na pagkalat ng apoy. Anila, malaki na ang apoy nang magising sila. Rumesponde na rin ang LGU para tumulong sa mga residente. Napula ang apoy matapos ang 1 oras. Inaalam pa ang sanhi ng apoy, pati na ang kabuuang halaga ng pinsala. Nagkasunog sa isang bahay sa Bagumbong, Caloocan. Hinihinalang nagsimula po ang apoy sa bodega kung saan may nakaimbak na construction materials. Balitang hatid ni James Agustin. Ginising na nagangalit na apoy ang mga residente ng isang subdivision sa Barangay 171, Bagumbong, North Caloocan kaninang pasado alas 3 sa madaling araw. Mabilis na lumaki ang apoy dahil sa mga nakaimbak na gamit ng construction materials sa bodega ng isang bahay. Apektado rin ng sunog ang garahe. Kwento ni Mark, sinubukan pa nila magkakapit-bahay na apulahin ang apoy. Nagpanik rin po yung iba, kami po naging kalmado, tapos sinubukang apulahin po yung apoy, tapos yun po. Nagtawag ng bumbero, tapos kasi hindi po kinakaya ng mga tubig-tubig lang tsaka fire extinguisher. Ang family driver na si Rene nagtamo ng sugat sa kanang braso. Nang sumiklab ang apoy, agad daw niyang inilayo ang SUV na nakaparada sa bungad ng garahe. Nung tumutulong na ako na pilit kong apulayin yung apoy, may tumalsik sa akin na galing sa loob na siguro may mga stock kasi kami dyan na may ibang gamit eh. Yung wall na yan, dyan siya nagsimula. Pero umangat na yung apoy. So umagad na dito sa kisame, sa ceiling. Doon, yun yung start ng tapos mabilis na kumalat eh. Ang bilis ng pangyayari. Umabot sa unang alarma ang sunog. Nasa 8 fire truck ang kinailangan rumisponde sa lugar. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ng sanhi ng apoy at ang kabuang halaga ng pinsala. Napula ang sunog bago mag-alas 4 ng madaling araw. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpaalala ang FIVOX tungkol sa umiigting na aktibidad ng Mount Bulusan sa Sorsogon. Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ang FIVOX ng 71 pagyanig. Noong isang araw, 18 lang yan. Naobserbahan din ang pagsingaw ng usok na napapadpad sa timog-kanlurang direksyon. Kapag nagtuloy-tuloy yan, sinabi ng FIVOX na posibleng magkaroon ng pagsabog sa bulkan. Nananatili ito sa Alert Level 1. Paalala lamang po, may pagtaas ngayong araw sa presyo ng ilang produktong petrolyo. Sa anunsyo ng oil companies, 1 peso and 30 centavos ang price hike sa kada litro ng gasolina. 95 centavos naman para sa diesel. Yan na po ang pinakamalaking price hike ngayong taon. 3 sunod-sunod na linggo na ring tumataas ang presyo ng gasolina at diesel. Nasa mahigit 53 hanggang halos 78 pesos ang kada litro ng gasolina sa NCR. Halos 52 pesos hanggang mahigit 68 pesos naman ang diesel. Pinag-aaralan ng Land Transportation Office ang pagbibigay ng special permit sa ilang ruta
pagdating ng February 1 kung kailan huhulihin na ang mga unconsolidated jeepney. Para alam namin rin kung anong support facility we can still coordinate with LTFRB DOTR na baka pwedeng magbigay ng special permit. Ayaw naman natin na mag-enforce tapos mawala ng sasakyan ng mga tao sa baba. Ayon sa LTO, paghahandaan yan sakaling kulangin ng masasakyan ng mga pasahero sa susunod na buwan. Binibigyan kasi ng hanggang January 31 ang unconsolidated jeepney units na makasali sa mga nabuo ng kooperatiba o korporasyon. Sa February 1, huhulihin na kasi sila dahil sa pagiging kolorum. Makikipag-ugnayan daw ang LTO sa Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board tungkol sa usapin. Nasa Pilipinas na si United Nations Special Rapporteur Eileen Can. Susuriin ni Can ang lagay ng freedom of opinion and expression sa bansa. Kabilang din sa mga tututukan niya ang mga batas at polisiya kaugnay sa proteksyon ng mga mamamahayag, media freedom at access to information. Magtatagal siya sa Pilipinas hanggang February 2. Bukod sa Metro Manila, pupunta rin siya sa Baguio at sa Cebu City. Inaasahang makapagpapasa siya ng final report sa UN Human Rights Council pagkatapos ng kanyang pagbisita rito. Mahigit 100 legislative districts na ang nagsumite sa COMELEC ng mga signature sheet para sa People's Initiative para sa charter change. Pero sabi ng isang veteranong election lawyer, dapat na raw itigil ng COMELEC ang pagtanggap nito. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, hindi pwedeng mauna ang mga pirma bago ang petisyon kaugnay sa People's Initiative. Alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema, kailangang nabasa muna ng mga pumirma ang petisyon. Kaya naman maituturing daw na walang halaga ang signature sheets at hindi pwedeng maging basihan ng People's Initiative. Sagot naman ng COMELEC, sumusunod lang sila sa guidelines at sa batas. No choice naman po ang COMELEC at this point. Number one, ministerial duty po namin yan. Baliwala lahat ang signatures na yan hanggat hindi pinafile sa amin ang formal na petisyon. So tingnan po natin at dapat, obligasyon naman ng magpa-file ng petisyon ng proponent na kumbinsihin ang COMELEC na talagang naintindihan ng mga kababayan natin yung kanilang pinirmahan. Mga kapuso, malaking bahagi ng bansa ang kinakapos ngayon sa ulan. Base po sa datos ng Pag-asa mula January 1 hanggang January 21, way below normal rainfall ang naitala sa halos buong Northern at Central Luzon, kasama po ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at Palawan. Yan yung kulay pula na makikita po ninyo sa mapa. Kulay dilaw naman ang ilang lugar na indikasyon ng below normal rainfall amount. Ilang bahagi rin po ng Visayas at Mindanao ang kinukulang sa tubig ulan. Nakatulong naman daw kahit papaano sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular sa ilang lugar sa Caraga Region, Davao Region, Soc-Sargen, BARMM at Northern Mindanao ang pag-iral ng shear line itong nakalipas na linggo para makapagtala roon ng near normal at above normal rainfall amount. Yan yung mga nakikita po ninyong kulay green at blue sa mapa. Sapat din po ang ulan sa ngayon sa ilang bahagi ng Palawan, Romblon, Quezon at Bicol Region. Sa ngayon, wala na hong umiiral na shear line. Wala ring namamata ang low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Hanging amihan pa rin po ang nakakaapekto sa Northern Luzon, habang posible naman po ang mga local thunderstorms sa iba pang panig ng bansa ayon sa Pag-asa. Nakataas ngayon ang rainfall advisory sa Batanes, Cagayan, kasama na po dyan ang Babuyan Islands at sa ilang panig ng Isabela, Apayao at Kalinga. Pinaalerto ang mga residente mula po sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang rainfall advisory hanggang 11:30 ngayong umaga. Posible rin po ang ulan sa ilang pang pahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila, Visayas at Mindanao hanggang mamayang gabi base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ngayon pong araw na itala ang 15.5 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet. 16.2 degrees Celsius sa City of Pines, Baguio. 16.8 degrees Celsius sa Basco, Batanes. 19 degrees Celsius naman sa Malaybalay, Bukidnon. Habang 23.6 degrees Celsius dito sa Quezon City. Kabi-kabila na ang panunuyo ng mga pataniman sa bansa na itinuturong epekto ng strong El Nino. Nagkabitak-bitak na ang ilang sakahan sa Vintar, Ilocos Norte dahil sa mainit na panahon.
Nalanta na rin ang ilang pananim gaya ng kamatis. Dagdag pa sa problema ng ilang magsasaka sa Samal Bataan ang irigasyon. Inaapela na nga sa gobyerno na ibaba ang presyo ng produktong petrolyo na ginagamit nila sa water pump para sa patubig. Ang mga fish pond owner naman sa Dagupan, Pangasinan nangangamba sa epekto ng tumitinding init ng panahon sa pagpapalaki nila ng mga bangus. Ayon sa ilang eksperto, ang pagtama ng nip tide o alaal dahil sa mababaw na antas ng tubig sa palaisdaan ay maaaring humantong sa fish kill. Nauna nang tiniyak ng pamahalaan ang pagtugon sa mga suliranin kaugnay sa El Nino. Susunod, lalaking nagpanggap daw na abogado, arestado sa Pasay. Kotse humarurot papasok sa isang mall sa Turkiye. At lalaki naman sa Thailand, sumampa sa umaandar na kotse ng nakikipaghiwalay niyang misis. Ang maiinit na balita dito po sa Balitang Hali. Arestado sa Pasay ang isang lalaking nagpanggap umunong abogado na nakasingil na ng mahigit kalahating milyong piso sa kanyang nabiktima. Ang kanyang panig sa Balitang Hatid ni Nico Wahe. Sa tulong ng mga pulis, mismo ang kliyente nang umaresto sa sarili niyang abogado sa isang coffee shop sa Pasay City. Napag-alaman kasi ng kliyenteng tumanggi muna magpakilala na pekeng abogado pala ang kanyang katransaksyon.
Meron po kasi kami dinemanda dito sa area po namin sa Binangonan. Then, nag-ask ako sa mga kakilala ko. Meron akong kakilalang ni-repair naman to. Attorney Robert S.P. Garcia ang pakilala ng suspect. Nakapag tinignan naman sa lawyer's list sa website ng Supreme Court ay naroon ng kaparehong kapangalan at roll number. Pero Robert P. Garcia pala ang tunay na pangalan ng suspect. Ang pangalang yan wala sa listahan ng mga kasalukuyang abogado sa bansa as of January 2024. Kalahating milyong piso na ang naibayad ng biktima sa suspect. Ang dami niyang hinihinging binayaran. Umabot po kami ma'am ng 541,000. Bayad daw po sa fiscal. Yung appearance fee niya po, 60,000. Tapos nung December po, nag-request po siya ng pangalawang appearance fee niya. 120,000 naman po yun. Which is binayaran na lang namin ng kalahati. Si Garcia pa raw ang humarap at kumatawan sa biktima sa mga preliminary investigation ng kasong isinampa nito. 4 na beses daw itong humarap at nakapirma bilang abogado sa piskalya. Pero nagtaka na raw ang biktima na manghingi raw si Garcia ng Christmas gift. Christmas gift po na worth 60,000. Tapos umalma po ako, bumaba yun ng 30 hanggang sa naging 20. Pero hindi po ako nagbigay. Tapos pinacheck ko na po siya sa ibang abogado. Nagpa-second opinion na po kami. Dito na napag-alaman na peke ang maraming dokumentong ipinakita ni Garcia, maging mga ipinanotaryong mga dokumento at mga ID nito. Nahanap din daw ng biktima ang tunay na attorney Robert S.P. Garcia. Hindi kasi namin alam na gano'n yung proseso ng pagpa-filing ng case, kaya sige lang po ng sige. Ang pagbibigay ng kalahati ng bayad ng second acceptance fee ang naging daan para makorner si Garcia. Umamin naman si Garcia na hindi talaga siya abogado, pero nag-aral daw ng abogasya kaya maalam sa batas. Nag-aral po ako ng law pero hindi po ako nakapasa sa bar. Giit niya, hindi naman daw siya nagpakilalang abogado sa biktima, kundi konsultat lang. Hindi rin lang daw siyang nakinabang sa mga ibinayad ng biktima. Yun pong nag-repair sa akin. Yun nag-repair. Meron din po yung bibigyan din po doon. Magaling lang daw ito magsalita eh. Magaling magsuot. Akala mo talaga lawyer. Kaya yun, napaniwala ito ngayon na complainant natin. Kinasuhan namin siya ng swindling estafa. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, ang pagkontrol sa inflation o bilis po ng taas presyo ng mga bilihin at serbisyo ang nangungunang aalalahanin ng mga Pilipino. Batay po yan sa survey ng Octa Research Group nitong huling quarter ng 2023. Sinundan po yan ang pagkakaroon ng murang pagkain tulad ng bigas, gulay at karne. Ikatlo naman ang mas maraming trabaho, aumento sa sahod at pagsugpo sa kahirapan. 1% ng mga respondent ang nagsabing urgent concern ang tungkol sa pagbabago o pag-amyenda sa konstitusyon. 1,200 Pilipino ang sumagot sa survey. May margin of error yan na plus-minus 3%. Wala pang komento ang Malacanang tungkol sa survey. Halos 3 milyong piso ang ninakaw umano sa dating TV host na si Robert Alejandro na lumalaban ngayon sa cancer. Suspect ang kanyang mismong caregiver. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Papasalamat lang ako na buhay pa ako. Tapos naiiyak na humarap sa GMA Integrated News si Robert Alejandro o mas kilala bilang Kuya Robert sa programa niya dati sa GMA na Art is School. Bukod kasi sa sakit niyang colon cancer na 8 taon na niyang nilalabanan, iniinda rin niya ngayon ang nawawala niyang life savings na halos 3 milyong piso na nilimas di umano ng kanyang mismong caregiver. Nakikita naman niya yung kalagayan ko. Yung hirap na hirap kami mabuhay. Tapos ito yung gagawin niya. Kailangan ko yun para sa ospital, ganun. Buti kung healthy pa ako, pwede pa ako magtrabaho para mag-ipon pa. December 17 niya natuklasan ng nawawalang pera. Sabi ng bangko, lahat naman daw ng transaksyon ay galing sa kanya mismong cellphone. Suspetsya ni Robert, pinakikialaman ng caregiver ang kanyang cellphone habang siya'y tulog. Dahil dito humingi ng tulong si Robert sa pulisya. Lumabas sa investigasyon na gamit ang cellphone ni Robert, nagpapadala ng pera ang caregiver sa mga ahente ng isabong. Nalocate naman namin yung number. Then,
natawagan yon, nag-confirm naman yung mga yon, yung pinapadala pala sa kanila ng suspect. Then sila naman loloadan nila sa isabong account yung suspect. 2 buwan pa lang daw inaalagaan si Robert ng caregiver na kinilala ng pulisya bilang si Deo Angeles. Ang gusto ko sabihin sa kanya, huwag na niya gawin to. Yung hindi lang siya kumukuha ng pera, kundi pati yung buhay ng mga dapat niyang alagaan. Napakasama. Pinuntahan namin ang suspect sa kanyang bahay para kunin ang kanyang panig pero hindi siya humarap sa amin. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Tuesday mga mare at pare! Siksik Lig-Lig ang simula ng 2024 kay Kapuso First Lady of Primetime na si Sanya Lopez. Bukod sa kanyang personal advocacy bilang eco-warrior, back-to-back ang projects ng Sparkle Star. Tapos na ang shooting ni Sanya para sa sexy suspense thriller film na Playtime, kasama sina Sian Lim, Colleen Garcia at Faye Lorenzo. Nagsimula naman ang taping niya para sa Kapuso Mega Series na Encantadia Chronicles Sangre. Pati na rin sa biggest family drama series na Pulang Araw with Barbie Forteza, David Licauco at Alden Richards. Medyo nag-a-adjust pa rin kami ni na Barbie pero excited kami para dito sa proyekto na to kasi napakaganda. At yung iba rin namin mga kasama na cast ay nag-start na kaya naman nakaka-excite. Pag-usapan po natin ang importasyon ng bigas at iba pang issue sa agrikultura. Nakasalang po sa Balitang Hali si Federation of Free Farmers Cooperatives National Manager Raul Montemayor. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, sir. Yes, good morning din po sa inyo. Okay, ito ho, unahin na natin yung projection ng US Department of Agriculture na hanggang ngayong taon, baka #1 importer pa rin daw tayo ng bigas. Ano po ang reaction natin dyan? Well, maliban sa #1 tayo, mas mataas tayo kasi sa China. Kaya medyo nakalamang tayo ng konti in that case. But ang sitwasyon natin sa bigas, bagamat lumakalaki ng kaunti yung ating production, mas mabilis pa rin ang pagdami ng Pilipino, yung population growth. Kaya lalong lumalaki yung deficit natin. Last year, 20% ng ating kinakain sa isang buong taon ay kailangan nating angkatin. Yun ang kakulangan natin. At this year, kukunti lang yung improvement sa ating production pero dumami na naman yung mga Pilipino na kumakain ng bigas. So it's very possible na yung deficit natin ay lalaki to such an extent na #1 importer nga tayo sa buong mundo. Pero abot kamay ba talaga yung sinasabi ho na maging self-sufficient pa tayo ngayong parang taliwas, di ba? Doon sa nakikita ho nating projection yung nangyayari na pagiging self-sufficient sa bigas in terms of bigas yung ating pong bansa. Oo, sa ngayon, imbis na papalapit tayo sa ganong adhikain, papalayo tayo. And kahit na maging 100% self-sufficient tayo, ang problema natin, because of the rice tariffication law, binuksan din natin yung merkado natin sa importer. So kahit na sapat yung supply natin, kung mas mahal siya kaysa yung imported na bigas, papasok pa rin yung imported, magkakaroon ng supply glut at babagsak yung presyo ng palay dito sa Pilipinas. So aside from achieving self-sufficiency, we have to address the issue of competitiveness against imports. Kung gusto man natin maging self-sufficient so that it will be sustainable. Okay. Sa sibuyas naman po, ano po yung magiging epekto ng pagsuspindi ng Pilipinas sa pag-angkat ng sibuyas? Technically, bawal yun under WTO rules. Hindi pwedeng hadlangan ng gobyerno ang pagpasok ng mga imported products unless merong dalang sakit yung produktong yon o nakakapinsala sa hayop o sa halaman o sa tao. So they have to be very careful how they do it. Kung sasabihin nilang hindi pwedeng magpapasok kasi umaani yung mga magsasaka natin,
sa punto de vista ng World Trade Organization, that is a violation of the rules. So dapat maging competitive yung ating produkto imbis na harangan yung pagpasok ng mga produkto. Oo. So they have to do it very discreetly. Dadaanin nila sa, in essence, iipitin nila yung pag-issue ng sanitary permit, no? Para walang permit, walang mag-aangkat. No? But it has to be done very discreetly. At yan po yung ginagawa ng ibang bansa, hindi ho ba? Mapunta naman po tayo doon sa mga highland vegetables na dahil sa oversupply ay tinatapon o kaya nabubulok na lang. Paano po kaya ito matutugunan? Masalimot na problema yan. No? It all starts with yung production side. No? Sabay-sabay nagtatanim, sabay-sabay nag-aani. At dumadating ang panahon na pag-ani nila, sobra-sobrang ani, pero yung market mo ay limited naman. No? So, ang next step dyan, di ilagay sa storage yung hindi maibibenta. No? Yun na ang ginagawa ng paraan ng gobyerno ngayon, pero it will take some time. No? And then, pag nasa storage na yan, paano mo dadalhin eventually from the storage to the market at the cheapest possible way. No? Marketing issue naman yon, logistics issue na dapat din asikasuhin. Okay. So, the solution has to be comprehensive. Ayun na nga. At dapat whole of government approach ang mangyayari dito. Sige po, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa amin. Salamat din po. Good morning. Good morning po si Federation of Free Farmers Cooperatives National Manager Raul Montemayor. Susunod, lalaki sa Thailand todo kapit sa kotse nang nakikipaghiwalay na misis. At ang sabi mo sa plano ng LTO na iparehistro na rin ang mga e-bike. Mag-comment na sa Facebook at babasahin namin yan sa pagbabalik ng Balitang Halik. Mama, ang suod, di naman gini mga mananap o tao naman gidron. Saylo, nabuhat na ako na. Kamot po siya nga makagawas, gisigihan niya gupa ang dito sa ato kay naglisod man siya og balik sa iyang giagian. Humarurot ang kotseng yan papasok sa isang shopping mall sa Istanbul, Turkey. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikitang tinamaan nito ang mag-inang nasa escalator. Kritikal ang kondisyon ng 8 taong gulang na bata. Lumalabas sa investigasyon na nagmamaniobra sa parking lot ang kotse nang mawalan ito ng kontrol. Hawak na ngayon ng pulisya ang driver na walang pahayag.
Sa Davao Region, 16 po ang bagong bilang ng mga nasawi dahil sa pag-uulan at landslide na dulot pa rin ng shear line. Base po yan sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Karamihan po sa kanila nasawi sa landslide sa Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro. Mahigit 703,000 na tao po naman ang apektado ng masamang panahon. Mahigit 64 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Kalimod ko nga ako ang igsuon, si Mayor Baste o nga ako ang maguwag, si Congressman Pulong, nagsulti sila nga di sila mudagan. Basi, di sila mudagan sa sunod na eleksyon. Hindi nga lang binanggit ni VP Duterte kung anong posisyon. Sa 2028 matatapos ang termino ni Duterte bilang Vice President. Sa 2025 naman ang susunod na eleksyon sa bansa para sa mga senator, congressman at LGU official. May apila si Senador Ronald De La Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod po yan ang impormasyong pinapasok na ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. What I am asking from this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihan lang. Wala namang problema dyan. Sabihan lang, wala lang patalikod na transaksyon. Reaksyon po yan ni De La Rosa matapos banggitin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tapos nang kumalat ng ebidensya ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang opisyal kaugnay sa war on drugs ng dating administrasyon. Si De La Rosa ang PNP chief noong kasagsaga ng drug war. Sabi ng senador, handa naman siyang makipagtulungan sa ICC sakaling pinapasok na nga sila ng gobyerno sa bansa. Sinisika pa namin kunin ang pahayag ng Malacanang at Department of Justice kaugnay niyan. Noong unang linggo ng Enero, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na hindi naman obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Pero batay po sa Rome Statute na bumuo sa ICC at sa utos na rin ng Korte Suprema noong 2021, obligado pa rin ang Pilipinas na makipagtulungan sa investigasyon kahit kumalas na ang Pilipinas sa ICC noong March 2019. JT Nation, mag-ingay! Magka-comeback ang isa sa mga OG music heartthrob na si Justin Timberlake. After 5 years, in-announce ni Justin ang kanyang new single entitled Selfish. I-release na yan this Thursday, January 25. Sa social media ay pinasilip ng American pop star ang cover art para sa bagong kanta. Excited naman ang fans sa new project ni Justin, lalo na yung mga tita natin dyan. O aminin mo mga mare, excited kayo? Char! Na balita po tayo. Kita pa sa mukha ng isang lola sa Midsalip, Zamboanga del Sur ang black eye at pasa mula sa pambubugbog umano ng kanyang 2 apo. Kwento ng 64 anyos na lola, nanghingi sa kanya ng pang-inom ang mga apo nang nakainom na. Tinanggihan niya raw sila at doon na nagalit ang dalawa. Ginulpi nila ang kanilang lola na nag-akusa rin sa kanilang nagnakaw umano ng pera sa kapitbahay. Hinuli ang dalawa na tumangging magbigay ng pahayag. Maharap sila sa karampatang reklamo. Nahulog sa tulay sa Batangas City ang 23 anyos na lalaki matapos sumalpok ang motorsiklo sa concrete barrier. Sa investigasyon, nawala ng kontrol ang rider sa palusong na bahagi ng bypass road. Hindi na dinala sa ospital ang biktima matapos hindi makita ng pulso ng responding medic. Sabi ng pulisya, maaaring nakainom at mabilis ang takbo ng motor. Ayon naman sa kapatid ng lalaki, hindi uminom noong araw na yon ang kanyang kapatid. Inabsuelto ng Sandigan Bayan 4th Division si dating Makati City Mayor Elenita Binay sa mga kasong graft at malversation. Kaugnay po ito sa umano'y maanumalyang 9.9 million peso supply contract para sa mga gamit sa ospital ng Makati. Naaprubahan umano ang mga kontrata kahit hindi dumaan sa public bidding. Base sa desisyon ng Korte, hindi napatunayan ng prosekusyon na guilty beyond reasonable doubt ang dating alkalde.
Pinawalang sala rin ang mga kapwa-akusado ni Binay maliban sa dalawa. Hinatulang guilty sa kasong graft ang mga tauhan o dating tauhan ng Makati City Government na sina Conrado Pamintuan at Jaime de los Reyes. Sinintensyahan sila ng 6 hanggang 8 taong pagkakakulong. Iaapila ng dalawa ang desisyon ng Anti-Graft Court. Tumanggi namang magbigay ng reaksyon si Binay. Kinundinan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y suhulan kapalit ng pirma para sa charter change. Sa isang interview, sinabi ni Duterte na hindi siya pabor sa People's Initiative sakaling totoo ang umano'y pamimigay ng pera sa signature drive. Magiging kasiraan daw sa bansa ang konstitusyon sakaling madaliin ang pag-amenda rito sa tulong ng pamimigay ng pera. It does not only leave a bad taste in the mouth, actually. It's almost, how would I term it, repugnant, a disgraceful act. So, hindi ako pabor kung gano'n, hintuin na lang nila. Ang end result nito is that a new constitution, if ever, it will just destroy the nation. It will open the floodgates of political abuses, pati the perpetuation of powers. Kung sino ngayon gusto nilang tumuloy-tumuloy. Kaugnay pa rin po sa Chacha, itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez na siya ang nag-utos sa mga kongresista na mangalap ng mga pirma para sa People's Initiative. Yan ay matapos sabihin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may mga kongresistang lumapit sa kanya at sinabing sumusunod lang sila sa utos. Hindi pinangalanan ni de la Rosa ang mga kongresista. Base raw sa pagkakakwento, lumalabas na si Romualdez ang nag-utos sa kanila. Boss, pasensya ka na. Just following orders lang kami. May orders yung aming speaker. So, sunod lang kami sa order. Oh, following orders lang daw sila. So, wala tayong, mahirap din sisihin mo sila. Pero, kung tutuusin, pwede talaga sisihin. Bakit ba? Porque order, sunod ka lang na sunod. Nakikinabang ka rin siguro dyan sa order na yan. May kumpas si Speaker Martin Romualdez or you believe? Yun ang sabi sa akin ng congressman eh. Yun ang sabi sa akin. Oh, hindi ko na sabihin kung sino. It's Senator Bato talking. I don't know what he's talking about. He has not mentioned any congressman, so I don't respond to. No. So you didn't give any orders po? Pinag-iisipan ng Land Transportation Office kung dapat nang iparehistro ang lahat ng klase ng mga e-bike. Balitang hatid ni Katrina Son. Kabuhayan para sa ilan ang nauusong e-bike. Ang delivery rider na si Nestor, dati bisikleta ang gamit. Ngayon, e-bike na DIY niya. Nadi-deliver namin yung food, nakakabalik agad kami dito. Ang laki ng naiba, ma'am eh. Simula nung nag-e-bike ako, ma'am eh. Praktikal na transportasyon naman ito para kay Julius. Hindi na nagpapagas, tapos mas malaki yung naiuwi sa pamilya ko. Dahil marami na nga nag-e-bike, may mga e-bike rental shop na nga tulad nito. Sa halagang 250 pesos marerentahan na ang e-bike tulad nito at 24 hours na raw iyon. Kailangan po ma'am ID lang tapos cellphone kasi doon namin i-install yung application para ma-on and off yung unit po. Kada araw, aabot daw sa mahigit 4 na po ang nag-aarkila sa kanila ng e-bike. Karamihay walang lisensya. Noong nakarang taon, nakapagtala ang MMDA ng mahigit 500 aksidente na kinasasangkutan ng e-bike sa Metro Manila. Dapat kumuha talaga. Road safety and kumbaga sa para kung paano sila gumamit ng karsada. Dati nang naglabas ng klasifikasyon ng LTO sa mga electronic vehicle na dapat iparehistro o kaya'y dapat may lisensya ang magmamaneho. Pinag-uusapan daw kung dapat itong higpitan. Pag tumatakbo yan ng less than 25 kilometers per hour, hindi kailangan irehistro sa LTO. No? Although we'd like to deviate from that thinking, so we are coming up with a proposal that regardless of the speed of the vehicle, kailangan rehistrado sa LTO. Bike pa din naman po siya eh. Yung bike po ba kailangan din po ba ng pag maglilisensya po, para dun po sa mabibilis. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
At kasabay nga po ng pagdami ng e-bike sa kalsada ay yung ang plano ng LTO na higpitan na rin ang regulasyon nila. Ang sabi kaya dyan ng netizens? Sang-ayon naman dyan si Alexandra Javier, nakaka-stress din daw kasi silang makasabay sa kalsada. Ang sabi naman ni Sherwin Olan ay masyado ng huli para gawin yan dahil marami ng e-bikes sa kalsada. At suggestion naman po ni Ver Makaraan, i-regulate na lang daw ang pagmamaneho ng e-bike na dapat nasa tamang edad at dapat may lisensya. Ang sabi naman ni Tolitz, basta dumadaan sa main roads at highways, dapat lang daw na i-regulate. Ayun, alam mo, magandang argument yun. Yes, of course. Kasi safety yung pinag-uusapan dito. Gumagamit ka ng kalsada na ginagamit ng mga may lisensya. Yes. At saka, syempre, gusto natin na unang-una yung safety rin nila mismo. Kasi parang maliit yung dala nilang sasakyan. Correct. Kumbaga, ang kanilang panangga, di ba? Laban sa malalaking sasakyan, yung katawan na nila mismo di ba? At mabilis na rin sila, ha? Oo, kasi kung wala kang lisensya, ang assumption dyan, hindi ka dumaan sa tamang pag-aaral sa paggamit ng kalsada, signages. Natuto ka lang, basta mapatakbo, diba? okay ka so, delikado nga talaga yun. Oo. Ito mga kapuso, ha? Makisali po sa aming online talakayan, hindi ba, sa iba't ibang issue ng ating pinag-uusapan sa bayan. At kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, ay mag-PM na po sa Facebook page ng Balitang Hali. Susunod, ang malapelikulang paghabol ng lalaking yan sa Thailand sa kanyang misis na gusto na nang makipaghiwalay daw Antabayanan po sa pagbabalik ng Balitang Hali. Yung mga iba po, hindi po nga sila naniniwala na naglalaro po ako ng basketball. Akala po nga nila volleyball po ako. Kasi yung datingan ko po pang volleyball daw. Sa atin, bihira lang po yung mga babae na naglalaro ng basketball. Kaya pag nakikita nila pa naglaro, talagang na-amaze sila at minsan nakakasama ko din sa paglaro yung mga lalaki na kaibigan mo. Kaya kapag parang normal na din sa atin na makipaglaro sa lalaki mo. Kapit na kapit po ang isang lalaki na yan sa windshield na isang umaandar na kotse sa highway sa Thailand. Sa kuha mula sa loob ng kotse, makikitang tumigil ito sa gilid ng kalsada. Maya-maya lamang, ayun, sumampa na muli ang lalaki. Pero ang kotse, umandar pa rin. Kwento po ng nagmamanehong babae, mister niya ang lalaking sumampa. Ituturo lang daw dapat ng kanyang mister ang direksyon papuntang district office kung saan magpapasa ang babae ng kanilang divorce papers kasama ang bago niyang kasintahan. Bigla na lang daw sumampa sa hood ng kotse ang mister. Sabi ng babae, gusto na niyang makipaghiwalay matapos ang 20 taong kasal dahil umano sa maraming utang at verbal abuse ng mister. Sabi naman ng mister, kumakapit pa rin siya sa pag-asang
magkakaayos pa rin sila ni Mrs. Ilang beses na rin daw siyang nagpatawad sa umano'y pangangaliwa ng babae. Gusto raw ni Mister na pag-usapan nila ang problema nilang mag-asawa. Dinala sa presinto ang Mister, Mrs. at kanyang bagong kasintahan para doon mag-usap-usap. Si Senadora Pia Cayetano ang napiling bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Minority Leader Coco Pimentel, si Cayetano ang unang babaeng hahawak sa posisyon. Tungkulin ng Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang mga anomalya sa mga ahensya ng gobyerno at mga kawani nito. Pinalitan ni Cayetano si Senator Francis Tolentino na naghain ng kanyang resignation. Hindi naman nagbago ang komposisyon ng komite. Sa mga taga-Parañaque na nagtatanong kung may trabaho pa ba, meron pong in-house recruitment sa Parañaque bukas, January 24. Mula alas 8 po yan ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Public Employment Service Office ng Parañaque City Hall. Para makapag-apply, bisitahin po ang official Facebook page ng Parañaque LGU at sagutan ang form. May mega job fair naman sa Caloocan City sa January 26 sa Caloocan City Sports Complex. Magsisimula po yan alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Para po sa mga nais mag-apply, magdala ng resume at valid ID. Dahil po sa malamig na panahon, tinatrangkaso ang mga alagang baka at kalabaw sa Calasiao, Pangasinan. Bilang sa mga sintomas ng bovine ephemeral fever, ang kawalan ng gana sa pagkain. Payo ng Provincial Agriculture Office sa mga may-ari ng baka at kalabaw, i-monitor ang mga alaga para maprotektahan sa banta ng sakit. Nagbibigay na rin ng tanggapan ng mga bitamina para palakasin ang resistensya ng mga hayop. Ayon sa ilang livestock owner, may kamahalan ang pagkonsulta sa veterinaryo kaya kanya-kanyang pag-iingat na lang sila. Mahalaga raw na mai-report agad ang sintomas para maagapan ang sakit ngayong malamig ang panahon. Susunod, ang nakakawaw na cancer survivor na Gina G sa Sagada kahit putol ang isa niyang hita. Sa pagbabalik ng Balitang Hali. Get in there, and there's a carport overhang in the middle of this junkyard. There was somebody that was kneeling down, looked like he was messing with something possibly on his arm, and then he went further inside the structure. Stellan, show me your hands. Come out now. Stellan, Stellan, come out right now.
Nagkomento na si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po sa ilang maiinit na usapin sa bansa tulad ng pagsulong sa charter change at pagpasok umano ng International Criminal Court sa Pilipinas. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ivan Mayrina. Ivan? Connie, Rafi, nagsalita na nga ang Pangulo tungkol sa mga napapaulat na pagpirma sa People's Initiative kapalit ng pera o di kay ayuda mula sa DSWD. Ang sabi ng Pangulo, kung binayaran ng sinuman para pumirma ay mababaliwala ang pirma nito at kailangan na lang daw hayaan ang COMELEC na gawin ang kanilang trabaho na i-validate ang mga isusumiting mga pirma. Pero wala siyang tahasang sagot kung pabor siya o hindi sa charter change o kung sa anumang pamamaraan. Ang malinaw na sinagot ng Pangulo ay ang tungkol sa investigasyong isinasagawa o isinagawa umano ng International Criminal Court dito sa bansa. Muli ginit ng Pangulo na hindi kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC sa atin at nakikita niya banta sa soberanya ng bansa ang investigasyong ito ng ICC. Pwede raw sila pumunta sa bansa bilang mga ordinaryong bisita pero hindi raw tayo tutulong sa kanilang investigasyon. As ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, na sasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin wag niyong sasagutin. Yun ang sagot natin, that we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Samantala, Rafi, Connie, formal nang inalunsad ng Lung Center of the Philippines at ng National Kidney and Transplant Institute ang lung transplant program, ang kauna-unahang lung transplant program sa bansa. Aminado ang pamunuan ng Lung Center of the Philippines na nahuhuli ang Pilipinas sa ibang bansa pagdating sa lung transplant, pero bagamat naghahabol daw tayo ay malaking hakbang ito para mabigyan ng pag-asa at madugtungan ang buhay ng mga may sakit sa baga. Ang paglulunsad ng programa ay sinabay sa ika-42 araw ng pagkakatatag ng Lung Center of the Philippines, January 23, 1982, sa panahon ni Nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa kanyang talumpati bilang guest of honor, nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pagsasanib puwersang ito ng Lung Center at NKTI at nangako ang Pangulo ng buong suporta sa programa. Pinasalamatan din ng Pangulo ang lahat ng mga healthcare workers, partikular ng Lung Center of the Philippines na nasa frontline at isa sa mga nangunan sa mga humarap sa COVID-19 pandemic. Samantala, iginit ni Pangulong Bongbong Marcos na siya ay mahilig sa musika at ang pinanood niyang concert nitong Biyernes ay anyay unmissable. Rafi, Connie? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Bago ang event sa Lung Center, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa ika-125 anibersaryo ng unang Republika ng Pilipinas. Isinagawa yan sa Barasuen Church sa Malolos, Bulacan. Nag-alay ng bulaklak si Pangulong Marcos sa bantayog ng unang presidente ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niyang dapat ipagpatuloy ang paglaban at pangangalaga sa ating kalayaan at demokrasya, partikular sa ating mga katubigan. Sabi ng Presidente, dapat nating labanan ang mga sumasakop sa ating teritoryo lalo't ipinaglaban din ito ng ating mga ninuno. Mas lalo daw dapat nating paigtingin ang ating pagmamahal sa bayan. Kasama ni Pangulong Marcos sina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Mabibilis na balita po tayo. Sa Cagayan de Oro City, patay ang isang lalaki matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan niyang motorsiklo. Nakaligtas naman ang angkas na babaeng ka-live-in ng biktima, pati ang kanilang aso. Inirekomenda na ng Traffic Unit ng Department of Public Works and Highways na dagdagan ng harang sa kalsada. Sa Viga, Catanduanes naman, patay ang isang rider matapos pumailalim at makaladkad ng isang oil tanker. Ayon sa Viga Municipal Police Station, kagawad sa isang barangay ang 58 taong gulang na biktima. Bumangga daw ang biktima matapos pumasok sa linya ng oil tanker at doon na nakaladkad at pumailalim. Hinihintay pa ng mga pulis ang magiging pasya ng pamilya ng biktima kung magsasampa ng reklamo laban sa driver.
Kapag ganito pong season, marami ang bumabiyahe pa norte para sa malamig na klima. Kaya nga, gaya na lang isang lalaki na tagumpay na naakyat ang tourist spot sa Sagada Mountain Province sa kabila ng kanyang kondisyon. Asos, awan, delikado din mo. Delikado din, baka ako ko. Yun, no? Putol man po ang isang hita, buong tapang na sinubukan ni Migs Ortilla ang rappelling sa Sumaging Cave. Isa po yan sa mga adventure niya nang pumasyal sa Sagada for the first time. Hindi rin siya nagpaawat na mag-trek para bisitahin ang sikat na hanging caves doon. Kwento ng misis niyang si Camille, 1998 nang ma-diagnose na may cancer ang 11-year-old noong si Migs. Pinutulan siya ng isang hita sa kaparehong taon at binigyan na lang ng 6 na buwang taning. Dahil sa kanyang pananampalataya at sa suporta ng kanyang loved ones, cancer-free na po ngayon si Migs at magse-celebrate ng 37th birthday bukas. Wow! Advance happy birthday sa iyo, Migs! Ang galing! Talagang, ang naglilimita lang sa ating kakayanan, yung ating isipan din mismo, di ba? At mahirap yung ginawa niya, spelunking, ha? Isa lang, madulas yan eh. Oo. Madulas yan yung gilid ng... Mahirap na yan sa may dalawang paa. Oo. Diba? Paano pa yung isa ang galing? So makikita mo yung kanyang... Yes, determination is the word. Ang galing. Yes, so, Idol. Magsisilbi kang inspirasyon sa aming lahat. And of course, ini-enjoy niya, di ba? Yung ganito, na adventure para sa mga may kapansanan. Mahirap kasi sa Pilipinas eh, kasi dapat maging, mas diba? friendly tayo sa PWD. Yung mga tourist spots natin, mas maging friendly pa dapat. Happy birthday, Migs! Happy birthday! At ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.